Nagsisimula ang pelikula sa disyerto ng Mars kung saan nakatira si Reza, isang lalaki sa gitnang edad, kasama ang kanyang asawang si Isa at ang kanilang 9 na taong gulang na anak na si Remy sa isang shuttle settlement. Ang maliit na teritoryong ito ay wala ng ibang naninirahan. Lahat ay tila normal maliban sa kanilang curious na anak na si Remy, na nais tuklasin ang planeta ngunit pinipigilan ng kanyang ina na mahigpit na ipinagbabawal ang anumang ganitong aksyon. Tinuturuan siya ng kanyang ina paminsan-minsan. Isang araw, bumalik ang kanyang ama at tumakbo si Remy upang salubungin siya, ngunit napansin niyang malungkot ito. Kinagabihan, dumalaw si Reza upang batiin ng good night si Remy, at tinanong siya ni Remy kung may mga estranghero sa paligid. Sumagot si Reza na wala. Natakot si Remy, ngunit pinatahan siya ng kanyang ama at sinabing walang dapat ikatakot. Hindi makatulog si Remy kaya't pinuntahan niya ang kanyang mga magulang sa kanilang kama. Nagpalipas sila ng oras na magkasama habang pinapasaya sila ni Isa sa kanyang matamis na musika. Sinabi ni Reza kay Remy na balang araw ay magiging tulad ng Earth ang Mars. Tinakpan ni Isa si Remy upang patulugin. Kinaumagahan, nagising si Remy, na natulog sa kanilang kama, at natuklasang may nakasulat na salitang, "Alis," sa salamin ng kanilang bintana sa kusina. Pumasok si Isa at sumigaw ng pangalan ni Reza sa takot. Kinuha ni Reza ang kanyang armas at nagsimulang tumingin sa labas ng bintana, lubos na nag-aalala habang ginugugol nila ang buong araw sa takot sa hindi alam. Biglang narinig nila ang malalakas na sigaw ng mga tao, at naisip ni Isa na may 3 tao sa labas. Nagsimulang sumigaw si Reza pabalik, hinahamon ang mga mananakop na lumapit, upang ipakita ang kanyang kahandaan na puksain sila. Dahil dito, naging balisa ang kanyang pamilya. Nagpatuloy si Reza sa pagbabantay habang magkakasama sina Remy at Isa. Lumabas si Remy upang pakainin ang baboy nang tawagin siya ni Isa pabalik sa loob, dahil may mga anino ng mga estranghero na nakikita. Biglang lumabas ang mga estranghero mula sa kanilang pinagtataguan at nagtangkang agawin si Remy, ngunit naputukan ni Reza ang isa habang si Isa naman ay pinatumba ang isa at sinaktan ito hanggang sa mawala. Dinala ni Isa si Remy pabalik sa loob at nakita ang huling estranghero sa di kalayuan, kaya't pinatumba ito ni Reza. Umalis si Reza sa kanilang tahanan upang tapusin ang trabaho ngunit hindi na siya bumalik. Isang putok ng armas ang narinig matapos umalis si Reza, at malamang ito ang tumapos sa kanya. Nagpalipas ng mga araw si Isa at Remy sa takot, naghihintay sa pagbabalik ni Reza, ngunit hindi na siya bumalik. Isang araw, habang sinusuri ang lugar, laking gulat nila nang biglang lumitaw ang isang estrangherong may dalang armas sa kanilang bahay at sinabi sa kanila na hindi sa kanila ang bahay kundi sa kanyang mga magulang, at nagtatanong kung ano ang ginawa nila sa mga ito. Bagaman hindi niya ito pinahahalagahan, sinabi niya na dito siya ipinanganak at bumalik siya mula sa malayong lugar. Wala siyang intensyon na saktan sila ngunit binigyan sila ng pagpipilian na manatili o umalis. Jerry ang pangalan ng estranghero. Inalok niya sila ng proteksyon ngunit walang salita na lumabas mula kay Isa o Remy, na lubos na natakot kay Jerry. Hinayla ni Isa si Remy at nagsimulang tumakbo. Huminto sila at nangako si Isa na poprotektahan si Remy habang niyayakap nila ang isa't isa sa labas ng bahay. Nakitang muling bumalik si Isa sa bahay upang kumuha ng armas, ngunit bumalik si Jerry at natrap siya sa loob. Hinanap at hinayla siya ni Jerry sa buhok, ngunit nasaktan siya ni Isa. Binalaan ni Jerry na tatapusin niya si Remy. Gumawa siya ng kasunduan kay Isa na huwag nang subukang gumawa ng ganitong kalokohan sa loob ng 30 araw at pagkatapos nito ay isusuko niya ang kanyang armas at aalis. Ngunit sinabi ni Isa na nais niyang mailibing si Reza. Kaagad na nagdaos ng libing para kay Reza, habang si Jerry naman ay may sarili ring libing para sa kanyang asawa na tinapos ni Isa. Nagmakaawa si Remy na umalis na sila, ngunit sinabi ni Isa na hindi sila maaaring umalis. Ilang araw ang lumipas, palihim na sinusubaybayan ni Remy si Jerry at nakita niyang sinusuri nito ang isang lihim na vault kung saan niya tinatago ang ilang oxygen tubes at tinatakpan ito. Nang lumabas si Jerry, kinalkal ni Remy ang mga gamit nito at nakahanap ng isang guhit ng babae, ang nawalang na asawa ni Jerry. Natagpuan din ni Isa ang isang generator na lumalabas na isang mobile na robot. Sinubukan nitong tumakas ngunit natigil at tila naging komportable kay Remy. Sinubukan niyang makipaglaro dito. Isang gabi, ipinakilala ni Jerry ang sarili niya kay Isa. Ikinukwento kung gaano kaliblib ang planeta at kung bakit iniwan niya ang kanyang mga magulang. Inamin ni Isa na hindi nila tinapos ang kanyang ina dahil wala na ito nang dumating sila sa settlement. Ipinaliwanag niyang sila ay mga tagalupa na patungo sa ibang planeta, ngunit nasira ang kanilang transport system kaya't kinailangan nilang maglanding sa Mars. Tinanggap sila ng ama ni Jerry, ngunit naglabas ito ng armas nang malaman na nagdadalang tao si Isa at sila'y galing sa Earth. Sa pagtatanggol sa sarili, sinaktan ni Isa ang kanyang ama at inangkin ang bahay.
Nilapitan ni Jerry si Remy habang pinapakain nito si Casey, ang baboy. Humiling si Jerry na ibalik sa kanya ang drawing ng kanyang asawa na sinasabing kinuha ni Remy mula sa notebook sa kanyang bag. Ngunit nagbago ang isip ni Jerry at sinabi kay Remy na itago na lang ito. Isang araw, nakita ni Remy si Jerry na niyayakap si Isa, at napansin niyang tila lumalambot na ang loob ni Isa kay Jerry. Humarap si Isa at hinalikan si Jerry, at ang kasunod nito ay kasaysayan. Kinabukasan, nakita si Steve, ang robot, na nagbubutas ng lupa habang lumabas si Remy ng bahay, hinahanap siya ni Isa. Lumayo si Remy mula sa kanyang ina, galit dahil sa pagtataksil nito sa yumaong ama niyang si Reze sa pamamagitan ng pagtulog kasama si Jerry. Naglakad siya ng malayo at nakita ang isang harang sa bundok na pumipigil sa kanya sa pag-usad. Umabot ito paitaas na parang isang dome. Sumigaw si Remy sa inis. Nakakita siya ng isang chamber at sa kanyang pag-uusisa, binuksan niya ito at pumasok ng walang anumang proteksyon. Sumara ang pinto sa likod niya at nawalan siya ng malay. Natagpuan siya ni Jerry at dinala pa uwi. Kinaumagahan, nag-usap sila tungkol sa kung ano ang nasa likod ng tunnel. Tiniyak ni Jerry na wala ng anumang bagay doon, bagaman dati ay mayroon, ngunit wala na ito ngayon. Nakita ni Remy si Jerry sa kalagitnaan ng gabi, sinusunog ang mga oxygen mask upang pigilan sila sa pagtakas. Sinubukang kausapin ni Isa si Remy, ngunit tuluyan siyang binalewala ni Remy. Nang maglaon, nakita nila si Jerry na tumutugtog ng gitara at sumama sila habang umaawit si Isa ng isang kanta na nagpapaluha kay Remy dahil sa alaala ng kanyang ama at kung paano nila tinugtog ang parehong kanta. Naramdaman ni Remy ang pagtataksil at tumakbo palabas patungo sa kamalig, at nagkulong doon habang sinusubukan ni Isa na pumasok. Lumipas na ang 30 araw, at iniwan ni Jerry ang kanyang armas sa mesa para kunin ni Isa. Lumabas siya papunta kay Remy, ngunit nakita niya si Isa na nakatutok ang armas sa kanya. Sinubukan siyang paputukin ni Isa, ngunit nabigo dahil walang laman ng armas na sadya niyang iniwan. Tinapos ni Jerry si Isa sa gitna ng pakikipagbuno habang si Remy ay nanonood mula sa labas. Lumabas si Jerry na may sugat, at si Remy ay tumakbo, ngunit nahabol siya ni Jerry at sinubukang pakalmayan. Labis na nasaktan si Remy ngayon, walang magulang at nakatakdang manatili kasama ang isang malupit na estranghero. Lumipas ang mga taon at si Remy ay naging isang magandang dalaga, ngunit nanatiling tahimik at halos hindi nakikipag-usap kay Jerry, sa kabila ng kanyang mga pagsisikap na makipag-usap sa kanya. Isang araw, naglakad si Remy papunta sa mga bundok at nakita si Jerry na lumalangoy. Hinikayat siya ni Jerry na subukan ito, ngunit naghintay siya hanggang umalis si Jerry bago siya pumasok sa tubig. Naghintay si Jerry hanggang matapos siya. Binigyan siya ni Jerry ng inumin at bumalik silang magkasama sa bahay. Pagdating sa loob, iniregalo ni Jerry kay Remy ang isang larawan ni Isa, at nagsimulang umiyak si Remy habang pinapakalma siya ni Jerry. Bigla niyang hinalikan si Remy, at nagulat si Remy at tumakbo palayo. Hindi pa kayang tiisin ni Remy ang pamumuhay kasama ang tumapos sa kanyang mga magulang. Kinabukasan, nakita si Remy na inilalabas ang isang oxygen mask na itinago niya mula kay Jerry sa ilalim ng kanyang kama. Ibinahagi ni Jerry ang kanyang pananaw kay Remy na may tungkulin siyang ipagpatuloy ang kanilang lahi, ngunit tumanggi si Remy, sinasabing ayaw niyang makilahok dito. Iginiit ni Jerry na marami silang oras, ngunit binigyang diin ni Remy na ito'y isang walang hanggang desisyon. Naging malinaw na may alitan sa pagitan nilang dalawa habang lumabas si Jerry, sinasabing pag-isipan ito ni Remy. Sinubukan ng robot na makipaglaro kay Remy, ngunit wala siya sa mod. Pumasok siya sa bahay at nakita si Jerry sa kanyang silid, hawak ang oxygen mask na itinago niya. Lumabas si Jerry na galit, dala ang mask, at sinundan siya ni Remy, hinihingi itong ibalik. Sinabi ni Jerry na marami na siyang nagawa para kay Remy at na walang ibang lugar na pupuntahan. Patuloy na hiniling ni Remy ang mask hanggang sa pilit itong isuot ni Jerry sa kanya at nawalan siya ng malay. Nagsimulang makaramdam si Jerry ng guilt at pagkalungkot habang pinapanood siya ng robot mula sa malayo. Nang magising si Remy, nakatali na siya. Sinubukan niyang makawala ngunit hindi niya kaya. Iginiit ni Jerry na gusto lang niyang makipag-usap at sinabi niyang hindi niya pwedeng payagan na umalis si Remy dahil mag-iisa siya. Nakiusap si Remy na palayain siya, ngunit sinubukan siyang pagsamantalahan ni Jerry habang tinatakot siya ng armas. Biglang pinaputukan ng robot si Jerry gamit ang kanyang power drilling attachment. Pinaputukan ni Jerry si Steve. Nakalaya si Remy, kinuha ang armas at tuluyan nang tinapos si Jerry. Sa wakas, malaya na si Remy, ngunit nag-iisa na lamang sa planeta. Sa pamamagitan ng kanyang kasanayan, muling binuo ni Remy ang robot. Ngunit nang himasok ang kalungkutan at nahiga siya sa pagitan ng mga libingan ng kanyang mga magulang.
Gumamit siya ng mga sirang bahagi mula sa isang lumang generator upang makagawa ng isang oxygen mask para sa sarili. Hinanap niya ang robot at ipinasa sa kanya ang pangangalaga ng settlement at nagpaalam. Pumasok si Remy sa metal na chamber at naglakad palabas ng Glasken Cave, suot ang oxygen mask na kailangan upang mabuhay sa labas. Pagdating sa labasan, nakita niya ang malawak na espasyo ng mga bundok. Dito niya kinumpirma ang sinabi ni Jerry na wala nang kahit ano sa labas. Ito ang pagtatapos ng pelikula. Please like and subscribe. Salamat sa panonood.